Sa isang madilim na mundo, may boses na umalangaw-ngaw mula sa malayo. Isang marahang kamay ang umabot sa ibabaw ng mesa. Napabuntong hininga ang dalaga at sinabi niyang dumating na ang kamalasan. Iniisip niya kung paano niya mapipigilan ang masamang palatandaang iyon. Tahimik niyang pinanood ang lalaki habang nakikipaglaban sa iba't ibang kalaban. Sa bawat laban, naiisip niya kung doon na ba matatapos ang buhay ng lalaki. Baka sa kamandag ng kanyang gagamba, o baka sa isa sa mga sandatang dala nito. Kahit sinusundan niya ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, hindi pa rin niya mabasa ng malinaw ang kapalaran nito. Samantala, natawa sa tuwa ang isang yokai nang malaman nitong nagkaroon na naman ng bagong kakampi ang lalaki. Ipinanganak ang leonang iyon sa lupain ng mga dandelion. Isiniping magiging mahalagang kakampi ang leonesa, pero maaari rin itong mapigilan ng isang tigre. Maraming posibleng mangyari. Kahit wala ang leonesa, may iba pa siyang mga alas na pwedeng gamitin. Pero may pangamba pa rin siya, na baka lahat ng iyon ay mapunta rin sa panig ng lalaking may itim na Amerikana. Dahil hindi niya makita ng malinaw ang kinabukasan ng taong iyon, lalong lumalim ang kanyang kuryosidad. Unti-unting nawala sa kanyang paningin ang imahe ng lalaki. Nalungkot siya, sapagkat hindi na niya ito kayang masdan mula sa malayo. Ngunit sa huli, hindi na rin iyon mahalaga, dahil ang swerte at malas ay laging magkasabay sa paglalakad. Kahit ang masasamang palatandaan ay maaaring maging mga bulaklak na siyang magbubukas ng daan para sa kanya. Isang binatang lalaki ang natakot nang makita ang sarili sa isang sitwasyong kailangan niyang harapin, kahit gaano pa ito kahirap. Magkasama sila ng isang dalaga, at ngayon ay nakaharap sila sa isang dambuhalang lobo na mistulang huling kalaban sa isang laro. Matindi ang titig ng lobo sa kanila habang malakas itong umuungal. Napabuntong hininga ang dalagang may puting buhok. Naintindihan niyang siya na ang kailangang humarap sa halimaw. Lumapit siya habang naghahanda na ang lobo para umatake gamit ang kapangyarihan nito. Tinanggap niya ang katotohanan at humakbang pasulong. Sa loob ng ospital, may isang sumigaw sa gulat. Galit na galit ang isang lalaki matapos niyang malaman na hindi na sasagutin ng insurance ang operasyon. Ipinaliwanag ng receptionist na dahil sa bagong patakaran, ang gamutan ng kanyang kapatid na babae ay maaari lamang ipagpatuloy kung magbabayad sila ng direkta o kung may pribadong health insurance sila. Hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig niya. Ipinakita ng receptionist kung magkano ang gastos ng gamutan kung wala silang insurance plan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at halos hindi siya makagalaw sa pagkabigla nang makita kung ilang mga zero ang nakasunod sa bilang na 5. Sa opisina, ipinaliwanag ng doktor na kung hindi maitutuloy ang mga injection, maaaring magkaroon ng pagkaparalisa sa ibabang bahagi ng katawan ang kapatid niyang babae. Agad siyang nagtungo sa silid ng kapatid. Habang nakatingin sa kanya, naisip niyang nakasalalay na ang buhay ng kapatid sa kung ano lang ang kaya niyang bayaran. Nagpakita ng pag-aalala ang kapatid dahil nasabihan na rin siya ng doktor tungkol sa gastos. Para hindi ito mag-alala, nagsinungaling ang lalaki at sinabing ayos lang ang lahat at may nakuha na siyang bagong trabaho. Napangiti ang kapatid at nagunat habang pilit pinapagaan ang sitwasyon. Sinabi niyang magpupersige siyang mabuti sa kanyang pag-aaral. Natuwa ang lalaki sa narinig ngunit nanatiling mabigat ang loob niya dahil sa pera. Naisip niya na kung buhay lang sana ang kanilang mga magulang, ayos sana ang lahat. Sa isang kilalang bangko sa gitna ng lungsod, sinubukan ng lalaki na umutang, ngunit siya ay tinanggihan. Lubos siyang nadurog sa pagtangging iyon. Paulit-ulit siyang nag-isip, sinusubukang humanap ng paraan. Sa tindi ng kanyang pangamba, ginusot niya ang hawak niyang dokumento at ibinato ang pitaka sa pader dala ng matinding galit. Bumagsak ang pitaka sa sahig at may lumapit na kuting habang mahinang nagmiyaw. Sa kanyang isipan, ang tanging gumugulo ay kung paano siya makakakuha ng mas maraming pera. Habang naguguluhan at nag-iisip ng mga posibleng gawin, pinisil niya ang kanyang mga kamao. Alam niyang mababa ang kanyang credit score sa mga bangko kaya kakaunti ang opsyon niya. Sa sobrang desperasyon, napasabunot siya sa sarili. Napaluhod siya at napaungol sa kawalan ng pag-asa, iniisip kung paano na lang kung hindi na muling makakalakad si Eugene, ang kanyang kapatid, kapag hindi natuloy ang gamutan. Tumayo siya at pilit pinalalakas ang loob. Hindi pa ito ang katapusan. Habang kinukuha niya muli ang mga papel at dokumento mula sa sahig, napansin niyang may kakaiba sa loob ng pitaka. May nakuha siyang business card, at napaisip siya kung ano iyon. Binasa niya ang nakasulat sa card. Nakasulat doon na kung kailangan ng isang tao ng trabaho na may mataas na sahod,
maaari silang makipag-ugnayan dahil kasalukuyang tumatanggap ang kumpanya. Nagduda siya sa card. Para sa kanya, kainahinala ito. Naisip niya kung anong klaseng trabaho kaya iyon. Sa huli, napagpasyahan niyang hindi pa naman siya ganoon kadesperado. Nagkunwaring wala lang ang lahat, pero kahit ganoon, itinabi pa rin niya ang business card, baka sakaling kailanganin niya ito balang araw. Sa isang gusali sa gitna ng lungsod, bukas pa rin ang ilaw sa kanyang apartment kahit 10 oras na ng gabi. Kakauwi lang niya at bagong ligaw pa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Sunod-sunod na pumasok ang mga notifikasyon ng automatic debit mula sa kanyang account. Nang makita niya ang mga mensahe, agad siyang nataranta. Wala na siyang karapatang mamili pa ng ibang opsyon, isa na lang ang natitira. Kahit duda pa rin siya sa lahat ng ito, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numerong nakasulat sa business card. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang narinig. Nagsimula itong magsalita tungkol sa kabutihan, na dapat laging maneg laban sa kasamaan, at ang kahalagahan ng paggawa ng tama araw-araw. Sinabi ng lalaki ang, "Hello," pero biglang natahimik ang linya. Nagtanong ang babae kung sigurado ba siyang tama ang numero na tinawagan niya. Nalito ang lalaki, pero sinabi niyang oo, tama ang numero, wala namang paraan para magkamali siya. Ang hindi niya inaasahan, tila nagulat ang babae na may tumawag talaga sa numerong iyon, kaya lalong naging kakaiba ang sitwasyon. Bigla na lang nagsalita ang babae. Sinabi nitong ang susunod na trabaho ay sa Wanak Municipal Hospital, at kailangan niyang makarating doon sa loob ng kalahating oras. Dahil limitado ang oras, binigyang linaw ng babae na kung hindi siya makakarating agad, ibababa na lang niya ang tawag. Agad na sumagot ang lalaki at sinabing pupunta siya. Suot ang espesipikong kasuotan na hinihingi ng misteryosong boses sa telepono, dumating si Lee Do-jun sa tinukoy na lugar. Habang tumitingin sa kanyang cellphone, napagtanto niyang hindi pa pala niya natanong kung anong klaseng trabaho ang pinasok niya. Nagsimula na siyang mag-isip ng paraan kung paano tatakas kung sakaling masyado itong kakaiba o delikado. Abala pa siya sa pag-iisip tungkol sa mga bayarin at problema sa pera nang may biglang lumapit at tinawag siya sa kanyang pangalan. Napalingon siya at laking gulat niya nang makita kung sino ito. Halos makalimutan niyang banggitin ang sarili niyang pangalan nang humarap siya sa babae. Ang babae, na may puting buhok, ay napakaganda mula ulo hanggang paa, perpekto. Bukod sa kapansin-pansing ganda ng kanyang katawan, may kakaibang presensya ito. Habang papalapit ang babae, pakiramdam niya ay nagbago ang paligid. Hindi niya maipaliwanag, pero nang makita niya ito, bigla niyang naramdaman na maaari siyang magtiwala sa kanya. Naisip niyang siguro naman ay hindi ito ilegal na trabaho. Bagamat gulat na gulat pa rin sa ganda ng babae, may isa pang bagay na hindi niya inaasahan. Habang tinatitigan niya ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Para bang nalunod siya sa isang malalim na dagat. Nang makaalis siya sa kanyang pagkabighani, bigla siyang nailang. Napansin niyang sobrang lapit ng babae sa kanya, parang isang anghel sa lupa na nasa harapan niya. Tinitigan siya ng babae ng seryoso, mistulang sinusuri ang kaluluwa niya sa pamamagitan ng mga mata. Pinagpawisan siya ng malamig sa ilalim ng nakakabigat na titig nito. At naisip niya kung ito na ba ang pinakakakaibang job interview sa buong buhay niya. Sa huli, tila nasiyahan ang babae. Tumalikod ito at inanyayahan siyang sumunod. Habang naglalakad, nagpasya siyang tanungin kung saan ba talaga sila pupunta at anong klaseng trabaho ang gagawin niya. Sumagot ang babae, pupunta raw sila sa funeral area. Pagkarating nila sa lugar, nadatnan nila ang isang tila magkarelasyong magkasintahan na nag-aaway sa gitna ng burol. Pero hindi pala ito totoong magkag-anak. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na isa raw siyang kaibigan ng yumaong ama ng dalaga at dumalo lang siya para magbigay ng pakikiramay. Ngunit habang nagsasalita ito, bigla siyang humawak sa dalaga sa paraang hindi nararapat. Binanggit pa niyang iniidolo raw niya ang babae mula pa noong bata pa ito. Agad na kumilos ang babae, galit na sinabing alisin ng matanda ang kanyang kamay. Habang pinagmamasdan ng pangyayari, sinabi ng puting buhok na babae kay Lee Do-jun na maghanda na siya. Nagulat si Do-jun at nagtanong kung bakit pero hindi siya pinansin ng babae. Sa halip, uminom lang ito ng tila malamig na inumin na para bang wala lang nangyayari. Dahil doon, nawala sa konsentrasyon si Do-jun at napalingon palayo. Samantala, patuloy sa pangungulit ang matanda. Sinabi nitong hindi raw tama na ganoon ang trato sa isang kaibigan ng namatay, lalo na sa isang, mapagbigay, na kaibigan tulad niya.
Hindi na nakatiis si Lee Dojan at hinawakan ang palso ng matanda. Pinigilan ito sa patuloy na paghawak sa dalaga. Diretsahan niyang tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito. Nagtaas ng boses ang matanda at sinabing isa lang naman daw siyang empleyado mula sa funeral service company, kaya wala itong karapatang hawakan siya. Galit na galit, tinapik niya ng marahas ang kamay ni Dojan palayo. Sa puntong iyon, humakbang ang puting buhok na babae at inako ang sitwasyon. Tahasan niyang itinanggi na sila ay mga taga-funeral service. Pero inamin niyang ang matandang lalaki nga ang kanilang hinahanap. Parehong naguluhan si Lee Dojan at ang matanda. Kung hindi sila taga-funeral, sino sila? Sa sobrang kalma ng boses, sinimulang nilahad ng babae ang buong pagkatao ng matanda. Pangalan niya ay Kim Hang-shik. Binanggit niya ang edad, trabaho, pamilya, at lahat ng detalye tungkol dito. Napatingin si Kim Hang-shik sa kanya na parang nakita ang multo. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng estrangherang ito ang lahat ng iyon. Nagpatuloy ang babae. Sa mga nakaraang taon, sinabi niyang si Kim Hang-shik ay responsable sa kamatayan ng maraming inosenteng tao. At ang pinakahuling biktima raw ay nasawi lang kagabi. Nang marinig ito ng dalaga, para bang gumuho ang kanyang mundo. Ang ama niya ay namatay nga kagabi sa isang aksidente. Ngunit tila may isang mamamahayag na nakahukay ng totoo, na si Kim Hang-shik at dalawa pang kasabwat ang may kinalaman sa nangyari. Ayon sa balita, ang ama ng dalaga ay nabundol ng isang mabilis na sasakyan na hindi man lang huminto para tumulong. Tumawa ng mapanlait si Kim Hang-shik. Sinabi niyang mukhang may batang nagpasimuno ng investigasyon laban sa kanya. Nagyabang pa ito na marami siyang koneksyon, mga taong may posisyon sa gobyerno na nasa cellphone lang niya. Isang tawag lang daw, kaya niyang baligtarin ang sitwasyon. Pero walang takot na tumitig ang babae sa kanyang mga mata. Ipinahayag niya na ang karma ni Kim Hang-shik ay handa na. Sa loob ng 60 taon, paulit-ulit siyang nagkasala at maraming taong nasaktan. Ngayon, para sa basurang katulad niya, ito na ang huling pagkakataon, at inutos niyang magsisi ito sa mismong sandaling iyon. Ngunit tinuwanan lang ng matanda. Aniya, hindi siya magsisisi sa kahit ano. Nilate pa niya ang pamilya ng mga Charlants. At tila ba walang naririnig, tinawagan niya ang kanyang sekretarya para magpa-schedule ng laro ng golf, baliwala sa kanya ang lahat ng naruroon. Biglang may narinig na malalim na ugong, at tila gumalaw ang buong mundo. Sinabi ng puting buhok na babae na doon na magsisimula ang kanilang trabaho. Nagulat si Lee Dojan at agad na napalingon sa kanya. Itinuro ng babae si Kim Hang-shik at sinabi na kailangan nila itong pigilan. Sa isang iglap, bumagsak sa sahig si Kim Hang-shik. Nagulat ang lahat sa nangyari. Dahil sa gulat, dali-daling lumapit si Lee Dojan at sinubukang gisingin ang matanda. Ngunit kalmado lang ang babae at ipinaliwanag na hindi talaga ang taong iyon ang kailangan nilang pigilan, kundi ang nilalang na nasa unahan, ang nilalang na gumagala sa pagitan ng oras at espasyo. Nanigas si Lee Dojan sa kinatatayuan niya. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Hindi makapaniwala ang isip niya. Sa isang hakbang ng nilalang, lumalalim ang tunog ng sahig, nakakatakot, parang nilalamon ng dilim ang paligid. Isang dambuhalang lobo ang unti-unting lumalapit. Ramdam ni Lee Dojan ang matinding takot na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Kumikislap ang mga mata ng halimaw at ang balahibo nito'y nakatayo, handang umatake. Ngayon, para bang napasok nila ang teritoryo ng lobo. Habang palapit ito ng palapit, unti-unting nilalamon ng kadiliman ang lahat. Isang malalim na ungol ang umalangaw-ngaw, parang babala na wala nang dapat manatili roon kundi ang biktima nito. Napasigaw si Lee Dojan, sinabing kailangan na nilang umalis. Pero biglang nawala ang babae sa harapan niya. Kalmado ang babae na may puting buhok, sinasabing huwag siyang mag-alala. Ipinaliwanag ng babae na sila talaga ang nawala, pumasok sila sa isang barrier. Hindi siya ang nawala sa mundo, kundi sila ang nawala sa realidad. Habang lumalakad ng kalmado, ipinaliwanag ng babae na iyon ang domain ng halimaw. Sa lugar na iyon, hinahatak ng mga nilalang katulad ng lobo ang mga masasama, katulad ni Kim Hang-shik upang hulihin at lamunin. Nag-umpisa na ang pangangaso. Biglang umatake ang lobo sa lugar kung nasaan sila kanina. Pero mabilis ang puting buhok na babae, nailigtas niya silang lahat. Pagkatapos, parang wala lang, itinapon niya sa lupa si Kim Hang-shik at ang binata, na para bang walang nangyari. Paglingon niya, ipinaliwanag niya na ang trabaho nila ay hindi para takasan ang halimaw. Ang tunay nilang tungkulin, pigilan ang pangangaso nito. Umungol ang dambuhalang lobo,
tila nauunawaan nito na nandoon lang sila para hadlangan ito. Humanda ito para umatake, hindi na lamang sa iisang biktima, kundi ngayon ay 3 na. Agad itinaas ng puting buhok na babae ang kanyang kwaderno, kung saan lumitaw ang mahiwagang simbolo. Tumama ang atake ng lobo, ngunit para bang wala lang. Nasangga ito ng babae na tila ba simpleng hangin lamang ang bagsik ng halimaw. Tila isang prinsipe sa panganib, na iligtas si Li Dojan ng isang prinsesa. Napamulagat siya sa galing ng babae. Wala siyang masabi sa nakita niyang kapangyarihan. Magaling, wika ng lobo. Kahit papaano, kinilala nito ang lakas ng babae, isang bagay na nagbigay aliw sa kanya. Habang patuloy pa rin ang pagkagulat ni Li Dojan, iniisip niya kung totoo ba ang lahat ng ito, o isa lamang itong bangungot na hindi niya mag-isingan. Ngunit hindi na naghintay ang halimaw. Muling sumugod ito sa isa pang malupit na atake. Bago pa man ito tumama, hinila siya ng Diyos ang babae. Sa lakas ng tama, sumabog ang isang bahagi ng pader ng ospital. Sa gitna ng alikabok, 2 anino ang nakita ng lobo. Napangiwi ito sa inis, muli na namang nakaiwas ang mga biktima. Nasa mga bisig pa rin ng babae, ramdam ni Li Dojan kung gaano siya kahina. Isang prinsipe raw talaga siya, walang nagawa kundi magpasilong sa lakas ng iba. Napangisi ang lobo. Kung gusto raw nilang lumaban, tinatanggap nito ang hamon. Tiningnan nito si Li Dojan nang may pangungut siya, isang tao raw na hindi kayang saktan ng isang langgam. Walang duda, kawawa lang ito sa laban. Ngunit ngumiti ang puting buhok na babae at sinabing may nakalimutan ang halimaw, kahit na ilang beses itong umatake, kahit na sumabog na ang ilang bahagi ng ospital, ni isang hibla ng buhok sa kanila ay hindi nasaktan. Hawak pa rin sa mga bisig ng babae, napaisip si Li Dojan kung anong iniisip nito. Bakit pa niya pinuprovoke ang isang halimaw na ganoon katindi? Pakinggan mo ang alok ko, wika ng babae. Makipaglaban ka sa taong ito, at kung sino ang unang masaktan, kahit gasgas lang, siya ang tatalikod at aalis. Lalong na-excite ang halimaw. Isang tao lang, at gasgas lang ang kailangan. Sige. Tinanggap nito ang hamon, naghihintay kung kailan handa nang lumaban si Li Dojan. Desperado para sa kanyang buhay, mabilis na naghahanap si Li Dojan ng dahilan para umiwas sa laban. Nanginginig sa takot, pilit niyang pinapaniwala ang sarili na hindi ito pwedeng totoo. Pero ang kanyang misteryosang kasamahan ay tila walang pakialam sa kaba niya. Inilapag siya ng babae sa lupa, mistulang walang nararamdaman kahit nakitang-kita ang takot sa mukha ni Li Dojan, halos umihi na nga siya sa salawal. Sa halip na pakalmuhin siya, tinanong siya nito kung may alam ba siyang gamiting sandata. Bakit naman ako gagamit ng sandata? Estudyante lang ako, sagot niya, nanginginig. Kung ikaw ay isang matinong estudyante, kahit pana at palaso man lang sana alam mong gamitin, malamig na sagot ng Diyosa, hindi nagpakita ng kahit anong simpatsya. Napahiya si Li Dojan. Hindi man lang pala siya marunong gumamit ng kahit anong sandata. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo kung anong sandata ang maaari niyang gamitin. Hindi makapaniwala ang Diyosa na ganito kabobo ang taong dala niya. Napatingin siya kay Li Dojan na parang wala na siyang pag-asa. Nasaktan ang pride ni Li Dojan. Kaya kahit hindi siya sigurado, gaya ng isang sundalong handang mamatay para sa kanyang bayan, nagpakalalaki siya at sinabing meron siyang alam gamitin. May alam akong sandata, aniya, buong tapang pero halatang nanginginig pa rin. Parang aso na sinabihan ng utos, pinaluhod niya ito, sunod-sunuran siyang lumuhod. Lumapit ang babae at nagsimula ng tila isang sagradong panalangin. Humiling siya ng isang sandata ayon sa imahinasyon ng binata. Sa pagtatapos ng ritual, yumuko siya at banayad na hinalikan si Li Dojan sa noo. Tulala si Dojan, para bang bigla siyang umibig. Nangangislap ang mga mata niya sa gulat at pagkalito. Maipanganak nawa ang iyong sandata ayon sa iyong hangarin, aniya, nakatitig sa mga mata niya. Hindi makaimik si Li Dojan. Tumango lang siya, parang nasa panaginip. Pero maya-maya lang, natigilan siya. Hindi niya pwedeng hayaang lamunin siya ng kilig sa ganitong oras. Sa kabilang dako, dahil sa tagal ng preparasyon, napaidlip pa ang lobo. Pero nang maramdaman nito ang alon ng mahika sa hangin, nagising ito. Alam nitong handa na ang kalaban. Nagtataas na ulit ng balahibo ang lobo. Oras na ng labanan. Nagkomento ang halimaw, maaaring mahina ang tao, pero hindi nito maitatanggi ang lakas ng loob ni Li Dojan. Hindi na siya tulad ng kanina. Wala na ang nanginginig na estudyante. Sa halip, ngayon ay mataimtim siyang nakapokus sa laban. Tahimik niyang iniisip kung anong sandata ang kaya niyang likhain. Ngunit hindi na naghintay ang lobo, muling umatake.
At sa mismong sandaling iyon, para bang gumalaw ang kanyang katawan sa instinct, sinimulan ni Lee Dojan ang pagbuo ng kanyang sandata. Nag-aral siya ng 3D modeling sa kolehiyo. Ang pag-visualize at pagdisenyo ng mga bagay ay parang laro lang sa kanya. Noon, puro sa screen lang ang ginagawa niya. Ngayon, sa tunay na buhay, pumikit siya at tumutok. Ito na kaya ang gamit ng lahat ng panahong ginugol niya sa pag-aaral. Nagsimulang umilo ang kanyang katawan ng bughaw habang unti-unting nabubuo ang isang bagay sa kanyang mga kamay. Mabigat ito, at sa huling segundo, tuluyang nagmaterialize. Wala nang patumpik-tumpik pa, itinutok niya iyon sa lobo at pinaputok. Nagulat ito, bumaril siya, bumagsak ang mga basyo ng bala sa sahig habang umuugong ang bawat putok sa loob ng mahiwagang barrier. Hindi maintindihan ng halimaw kung anong klaseng sandata iyon. Paano siya nasaktan ng isang tao? Napilitan itong umatras, pilit iniiwasan ang mga bala. Eksakto sa plano ng Diyosa, na ibalik ni Dojan ang kanyang dangal. Hindi na siya prinsipe sa panganib. Siya na ngayon ang mandirigma. Tahimik na napaisip ang lobo. Nakalimutan niya, ang mga tao, oo, makasalanan. Pero may kakayahan ding managot at magparusa. Bagamat nasaktan ito, tila natuwa pa nga sa kinalabasan. Kaya bilang paggalang sa usapan, tumigil na ito sa pag-atake. Ngunit bago tuluyang umalis, nagsalita ang halimaw. Ako si Night Frost, sabi nito, isa sa 6 na pangil na may pangalan. Bilang tugon, ipinakilala rin ni Lee Dojan ang sarili. Inulit ng halimaw ang pangalan niya, Lee Dojan, tila ninanamnam ang bawat titig. Tiyak na hindi niya ito malilimutan. Unti-unting nawala ang barrier, bumalik ang mundo sa dati. Napabuntong hininga si Dojan, ligtas na siya. Nilingon niya ang paligid, ang mga pader at sahig na nasira ay naibalik na sa dati. Para bang walang nangyari, binabati kita, ani ng Diyosa habang lumalapit. Tapos na ang panganib, pwede na tayong magpahinga. Sa isang tunog ng pagpitik ng daliri, biglang nawala ang sandata sa kanyang kamay, parang mahika. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe, may perang pumasok sa kanyang account. Sinimulan ng Diyosa ang pagpapaliwanag tungkol sa trabaho, pero agad itong tinanggihan ni Dojan. Freelance lang ako, aniya. Wala akong balak ulitin ito. Delikado masyado. Habang papalayo na si Lee Dojan, pinigilan siya ng Diyosa, may nais pa pala itong sabihin. Nang marinig niya na ang laman ng Sobri ay kapareho ng halagang kakapasok lang sa kanyang account, tila nanigas siya sa gulat. Buong lambing itong iniabot sa kanya, hindi bilang bonus kundi bilang tulong na alam ng babae na labis niyang kailangan. Sa huli, tinanggap rin ito ni Dojan, kahit hindi pa rin lubos makapaniwala. Ipinaliwanag ng Diyosa na kung sakaling magbago ang kanyang isip at piliing bumalik sa trabaho, sapat na ang buksan lamang ang Sobri. Kahit saan pa siya naruroon, agad siyang matatagpuan ng babae. At bago siya tuluyang umalis, pinakawalan ng Diyosa ang isang mapang akit ng ngiti, isang paalala na umaasa siyang hindi magtatagal ang binata sa pagbabalik, dahil nais pa niya itong muling makita. Isang aksidente ang yumunig sa gitna ng lungsod. Sa loob ng nasusunog na sasakyan, 3 biktima ang walang malay. Isa sa kanila ang pilit tumatawag sa dalawang magkapatid, Dojan at Eugene. Sa panaginip, nilamon si Dojan ng alaala ng nakaraan, tinatawag pa rin ang kanyang mga magulang. Ngunit may ibang plano ang kapatid niya para sa kanya. Nagising si Dojan sa malamig na hampas ng yelo. Tila natutuwa si Eugene na napabangon niya ito sa kakaibang paraan, lalo't alam niyang ito mismo ang humiling na gisingin siya kung kinakailangan. May naka-schedule silang follow-up sa ospital, at kailangan na nilang umalis. Nabanggit ni Eugene na handa na rin ang almusal. Muling sumagi sa isip ni Lee Dojan ang mabibigat na bayarin sa ospital. Ngunit agad niyang naalala ang kabayarang natanggap mula sa gabing nakaraan. Agad niyang dinampot ang cellphone at binuksan ang banking app at laking gulat niya sa nakita. Eksaktong 5 milyon. Hindi siya makapaniwala. Eksakto sa kailangan niya. Hindi na niya pinapansin ang kinakain, sobrang tutok sa iniisip. Tulala siyang gumala-gala sa sala, tila bangkay na naglalakad, hanggang sa bigla siyang natauhan matapos masipa ang sulok ng mesa, isang maliit na sakuna na sapat para manumbalik ang ulirat. Napaungol siya sa sakit habang napabuntong hininga si Eugene mula sa kabilang silid. Talagang iba ang kirot ng tinamaan ang maliit na daliri sa paa. Sa ibabaw ng mesa, natanong niya ang sobring na iwan ng Diyosa. Naalala niyang ito rin daw ay may parehong halaga. Naisip niyang silipin ito, kahit kaunti lang. Pero bigla rin niyang naalala ang sinabi ng Diyosa,
na kung buksan man niya iyon, kahit saan pa siya naruroon, matatagpuan siya nito. Napako ang tingin niya sa Sobri. Nakakatuksong buksan, ngunit nakakakilabot din ang posibilidad. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano katotoo ang kasabihang, "Curiosity killed the cat." Maya-maya, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa katahimikan ng silid. Napahinto siya, nanginginig sa lugar habang naririnig ang tinig sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. May umbok sa ilalim ng kanyang kumot. Marahang iniangat niya ito, at tumambad sa kanya ang Diyosa, nakahiga sa mismong kama niya. Nagulat at natakot si Lee Dogen. Nagtanong siya kung gaano nakatagal naroon ang babae. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang kapatid na babae, tinatanong kung ayos lang ba siya. Napagtanto niyang papasok na ito sa kwarto kaya dali-dali siyang kumilos. Tinitigan siya ni Eugene nang may pagtataka, sinusubukang intindihin kung ano na naman ang ginagawa ng kapatid niyang tila nababaliw. Reklamo ni Dogen na sana'y kumatok muna ito, habang nasa isang kainahinalang posisyon. Pero bilang sagot, nagkunwaring kumatok si Eugene at iginiit na gusto lang niya itong makausap. Sinabi ni Eugene na may narinig siyang boses ng babae mula sa loob ng kwarto. Nahihiya man, sinabi ni Dogen na galing lang iyon sa video sa kanyang cellphone. Ngunit nakita ni Eugene ang pagkakataong asarin ang kapatid niya. Aniya, kawawa naman si Lee Dogen, matanda na pero wala pa ring nobya. Mukhang desperado na raw ito para gawin ang ganon kahit maliwanag pa. Pagkaalis ni Eugene ng kwarto, sinabi nitong pupunta muna siya sa convenience store para makapag-isa ang kapatid niya. Isang malaking hindi pagkakaintindihan ang nangyari. Nahihirapan at naiilang si Dogen habang nakatitig sa Diyos ang nakahiga sa kanyang kama. Sa huli, naisip niyang mas mabuting magpatuloy na lang sa maling hinala ng kapatid kaysa ipaliwanag ang totoong nangyari. Sa isang kafe malapit sa bahay nila, magkasamang nakaupo sa mesa sina Dogen at ang Diyosa. Halata pa ring hindi pa rin siya nakakabawi sa nangyari, na sa unang pagkakataon ay may babaeng nahiga sa kama niya. Habang iniinom niya ang kape, napatigil siya nang mapansin ang balita sa TV. Ayon sa ulat, namatay si Kim Hang-shuk sa isang aksidente sa sasakyan. Naguluhan siya sa narinig, dahil iyon ang matandang lalaki na iniligtas nila mula sa lobo kahapon. Kinumpirma ng Diyosa na si Kim Hang-shuk nga iyon. Nakangiti pa nitong sinabi na ironic ang pagkamatay ng matanda. Namatay siya sa paraang katulad ng ginawa niya sa kanyang mga naging biktima. Dahil iniligtas siya mula sa lobo, ang kaluluwa ni Kim Hang-shuk ay naihatid ng maayos, diretso sa impyerno, sabi ng Diyosa. Lalong nalito si Dogen sa narinig. Ano nga ba talaga siya? Ipinahayag ng Diyosa na siya ay mula sa ilalim ng mundo, ang mundong hindi naabot ng liwanag. Ayaw pa rin itong paniwalaan ni Dogen. Iniisip niyang baka isa lang itong siraulo. Pero sa lahat ng nangyari, tila may saysay ang mga sinabi nito. Naisip niyang tinulungan niya itong pigilan ang pangangaso ng mga maruruming kaluluwa, para madala ang mga ito sa impyerno. Ngunit nilinaw ng Diyosa na hindi iyon lubos na tama. May dalawang mahahalagang detalye siyang gustong itama. Ipinaliwanag niya na ang tunay niyang tungkulin ay pigilan at supilan ang kasamaan sa puso ng bawat tao, at hadlangan ang mga demonyong gustong kainin ang mga kaluluwang iyon. Ang pag-akay ng kaluluwa patungo sa impyerno ay hindi trabaho niya. Sa halip, ang layunin niya ay protektahan ang mga ito upang makasunod sa tamang landas. Sa madaling salita, kailangan nilang protektahan ang mga kaluluwa ng tao mula sa mga halimaw, tulad ng lobo kahapon. Ipinaliwanag din ng Diyosa na ang mga halimaw na ito ay hindi bahagi ng nilikha ng universo. Hindi sila isinilang kasama ng lahat. Sila ay isinilang mula sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang lahat ng hindi bahagi ng likas na paglikha, lahat ng mula sa pinakamaruming bahagi ng kaluluwa ng tao, silang mga nabubuhay sa labas ng hangganan ng buhay, sila ang pinakamabangis sa lahat ng nilalang ng kasamaan. Tinatawag nila ang mga ito bilang Mokdagi. Nagsimula ng umawit ang mga ibon. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, sumisingit ang malalakas na pagsabog, tanda ng matinding pagsasanay. Isang nilalang na kalahating lobo ang abalang-abala sa paghasa ng kanyang kakayahan. Ang mandirigmang si Bamsori, na kilala bilang Night Frost, ay seryosong nakatutok sa kanyang pag-eensayo. Sa huling hampas na kanyang pinakawalan, kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Tumigil na siya sa pagsasanay. Biglang may malakas na tawa mula sa itaas ng isang puno. Isang tinig ng panunuyaang umalangaw, ang sinasabing hindi matatalong lobo, natalo raw ng isang simpleng tao. Ang buntot ng nang-aasar na nilalang ay kumikilos sa pagkamausisa.
Sino ang mag-aakalang may isang kagwapong mabalahibong nilalang na parang pwedeng maging idol na biglang lilitaw? Hindi ito tumigil sa pang-aasar. Tinuwanan pa nito ang estilo ng pagsasanay ni Bamsori, na para raw luma na at laos. Bumaba ang pilyong nilalang mula sa sanga ng puno, at tinanong kung paano siya natalo sa laban noong pangangaso. Tahimik pero matatag na sagot ni Bamsori, hindi siya natalo. Tinupad lang niya ang kanyang pangako, katulad ng isang tunay na mandirigma. Tumawa ang kulay gintong buhok na nilalang at sinabing ganyang ugali raw ang tipikal ng mga lumang henerasyon. Habang pinaglalaroan ng isang maliit na bato, ipinaliwanag nitong ang mga taong may ganyang pag-uugali ay kabilang na sa nakaraan. Sumagot si Bamsori na kung ganoon, ang mga mandirigmang tumutupad sa salita ay kabilang na rin pala sa lumang panahon. Mariin niyang iginiit na hindi siya natalo, sumunod lang siya sa usapan. Ngunit hindi siya sineryoso ng makulat na kuting. Nawalan na ng pasensya si Bamsori sa sunod-sunod na panunukso. Ipinabatid ng batang pusa na hinahanap siya ng matriarka. Gusto raw malaman nito kung ano ang tunay na nangyari. Inutusan siyang iparating ang mensahe kay Bamsori. Napabuntong hininga ang lobo at sinabing pupuntahan na niya ito sa lalong madaling panahon. Matapos magawa ang kanyang tungkulin, nagpaalam na ang kuting. Pero bago tuluyang umalis, huminto ito sandali. Muling tumingin sa lobo at nagtanong, malakas ba talaga yung kalaban mo? Ang mga nabubuhay sa labas ng hangganan ng buhay, sila ang itinuturing na pinakamapanganib sa lahat ng nilalang ng kasamaan. Tinawag silang mga Makdagi, ang mga pinakamabangis na mandaragit ng masasamang espiritu. Sabi ng Diyosa, gustong-gusto ng mga Makdagi na manghuli ng mga kaluluwang tulad ng kay Kim Hangshek. Kapag lumampas ang isang tao sa hangganan ng kasalanan, nagiging biktima na siya. Naitanong ni Lee Dogen kung para bang napupunit ang mga kaluluwa ng mga iyon bilang isang uri ng karma. Tumango ang Diyosa at sinabing tama ang iniisip niya. Ngunit dagdag pa niya, ang tunay na problema sa ganitong uri ng pangangaso ay nagdudulot ito ng kaguluhan sa natural na ayos ng universo, ang siklo ng reinkarnasyon. Ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kaluluwa ang tumutulong upang manatiling matatag ang universo. Sa bawat muling pagsilang, mas napapalapit ang isang kaluluwa sa pagiging mas dalisay at mas mataas na anyo. Ang siklong ito ng kaluluwa ang siyang bumubuhay at nagpapanatili ng balanse ng sansinukob. Ipinaalala rin ng Diyosa na inabot ng napakahabang panahon bago tuluyang mabuo ang kauna-unahang kaluluwa ng tao ayon sa batas ng paglikha. Kaya't ang kaluluwa ng tao ang pinakamahalagang espiritual na asensya, at ito'y kailangang ingatan upang manatiling buo ang balanse ng universo. Tahimik na inilapag ni Dogen ang kanyang tasa sa mesa. Hindi siya makapagsalita. Sa lahat ng narinig niya, at sa lahat ng kanyang naranasan, wala na siyang dahilan para pagdudahan ang Diyosa. Lalo na't ramdam pa rin niya sa kanyang mga palad ang kakaibang sensasyon mula sa bagay na nilikha niya para sa laban, patunay na totoo ang lahat. Kinuha ng Diyosa ang isang pergamino at inilapag ito sa mesa. Habang dahan-daw ang binubuksan iyon, ipinaliwanag niya na ang mga kasalanan ng tao ay kailangang dalisean sa pamamagitan ng sistema ng sansinukob, ang impyerno. Ang mga kasalanan ay parang kalawang na unti-unting sumisira sa mismong tela ng universo, at ang patunay nito ay ang paglitaw ng mga Makdagi, mga nilalang na lumakas sa pagkain sa kasalanang iyon, hanggang sa nagkaroon sila ng lakas para hamanin ang buong sansinukob. Kung hindi nila maipapadala sa impyerno ang mga kaluluwang nadungisan, lalaki lamang ang bigat ng kasalanan at magdudulot ito ng ganap na pagkagunaw ng mundo. Pero kahit na naintindihan na ni Dogen ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga kaluluwa upang mailigtas ang universo, hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga. Paano siya makakapag-alala sa kinabukasan ng sansinukob kung hindi niya nga alam kung mababayaran ba niya ang rente sa susunod na buwan? Matapos marinig ang mahabang kwento at paliwanag ng Diyosa, hindi na alam ni Lee Dogen kung ano pa ang maitutulong niya. Kaya tumayo siya, balak na sanang umalis. Ngunit bago tuluyang tumalikod, nagpasya siyang magtanong ng isang bagay na matagal nang gumugulo sa isip niya. Kung isang ang Diyosa ang kaharap niya, bakit kailangan pa nitong humingi ng tulong sa isang tao para labanan ang mga halimaw? Ipinaliwanag ng Diyosa na kaya niyang harapin ang mga karaniwang demonyo, masasamang espiritu, at iba pang nilalang, ngunit iba ang mga Makdagi. Dahil sila ay isinilang mula sa kasalanan ng tao, tanging ang kaluluwa rin ng tao ang may kakayahang pumatay sa kanila. Ang kaluluwa ng tao, bilang pinakapurong anyo ng buhay, ang likas na kaaway ng mga halimaw na iyon. Kaya't walang bisa ang kanyang mga kapangyarihang makalangit laban sa kanila. Dahil dito, matagal nang nakikipag-alyansa ang mga Diyos sa mga tao upang talunin ang Makdagi.
Iniabot ng Diyosa ang kanyang kamay kay Lee Dojan at KM team na nakiusap na tulungan siya. Ipinaalala niyang napatunayan na ni Lee Dojan na taglay niya ang kapangyarihang karapat-dapat sa isang tagapangalaga ng mga kaluluwa. Sino bang lalaki ang makakatanggi sa isang magandang babae na nakikiusap at humahawak pa ng kamay? Pero agad na kinabahan si Dojan nang mapansin niya ang kanyang kapatid na babae na dumadaan sa harap ng kafe. Napatanong siya sa sarili kung bakit kailangang sa mismong sandaling iyon pa siya lumitaw. Nalito ang Diyosa sa bigla at kakaibang reaksyon ni Dojan. Ngunit sa loob-loob ng binata, may nabuo na siyang desisyon. Para makatiyak siyang makakalakad ng malaya ang kanyang kapatid sa mga lansangan, gagawin niya ang lahat ng kaya niya. Hinawakan niyang muli ang kamay ng Diyosa, ngayon ay may buong kumpiyansa. May isa pa siyang tanong. Kung isa nga siyang Diyosa, kaya ba nitong pagalingin ang karamdaman ng kanyang kapatid? At kung oo, agad-agad niyang tatanggapin ang tungkulin. Naunawaan ng Diyosa ang kanyang desperasyon bilang isang kapatid, ngunit may mga batas na kailangang sundin. Hindi siya maaaring makialam sa mga usaping pantao, kahit pa may mabuting layunin ito. Humingi siya ng paumanhin kay Lee Dojan. Nawala ang natitira niyang pag-asang tuluyang mapagaling ang kapatid. Pero sa ikinagulat ng Diyosa, ngumiti si Dojan at sinabing ayos lang. Naiintindihan niya ang sitwasyon, at kahit hindi ito milagro, alam niyang ang tanging paraan para maipagamot ang kapatid ay pera. At kung babayaran siya ng maayos sa trabahong ito, ayos lang sa kanya. Napangiti ang Diyosa. Masaya siyang tinanggap ni Lee Dojan ang alok. Nagtagal silang dalawa sa kafe, magkahawak kamay, parang magkasintahan. Ngunit naisip ni Dojan na may isa pa siyang nais na negosasyon. Bukod sa bayad para sa gamot ng kanyang kapatid, gusto rin niyang mamuhay ng komportable. Kaya't walang hiya niyang hininga ng dagdag na sahod ang Diyosa. Tiningnan siya nito, saka tinanggap ang kanyang kondisyon. At doon, habang patuloy silang nag-uusap at nagtatawanan, nagkasundo ang dalawa, hindi lang sa laban, kundi pati na rin sa usapang presyo. Samantala, sa isang shopping mall sa gitna ng lungsod, may isang binatilyo na tila may hinahanap sa stand ng mga CD at DVD sa isang bookstore. Pagkahugot ng isa sa mga DVD, natuwa siya't nahanap na rin sa wakas ang kanyang hinahanap. Habang masaya siyang humuhuni, hindi niya alam, may mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Isang maliit na nilalang ang lumitaw mula sa pagitan ng mga istante, isang daga na may katalinuhan sa mga mata. Agad niyang tinagpan ito gamit ang kanyang sombrero at mariing itinago. Alam niyang kung may makakita sa nilalang na iyon, kaguluhan ang may dudulot. Sa mundo ng mga tao, ang ganitong mga nilalang ay di katanggap-tanggap. Sa ilalim ng sombrero, narinig niya ang mahinang paghingi ng paumanhin mula sa nilalang. May balita kasi ito tungkol sa isang makapangyarihang bagay na ginamit laban kay Bamsorik, isang bagay na hindi karaniwang armas, kundi isang bago at nakamamatay na imbensyon ng tao. Hindi ito ang unang pagkakataong nagpakita ang daga, lumapit ito hindi upang magtago, kundi upang ialay ang sarili sa isang paparating na laban. Para sa binatilyo, sapat na ang nalalaman niya. Hindi niya kailangan ng dagdag na pabigat. Ang pagkakaroon ng isang maliit at marupok na kakampi ay walang saysay kung isang tama lang ng sandata ay maaaring wakasan ang buhay nito. Ngunit hindi ganoon mag-isip ang daga. Para sa kanila, ang laban ay hindi lamang tungkulin kundi isang panata sa matriarka na sila'y handang mamatay para sa layunin. Sa pagdami ng mga dagang lumalapit sa kanya, ramdam ng binatilyo ang bigat ng responsibilidad. Hindi niya layunin ang mamatay, kundi mabuhay at manalo. Ngunit para sa mga nilalang na iyon, ang buhay ay matagal nang isinuko. Hindi sila binigyan ng karapatang mamili, kundi ng misyon na dapat gampanan. Sa huli, tinanggap niya ang alok ng kanilang sakripisyo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangangailangan. Ang digmaan ay dumarating, at kahit gaano pa kaliit ang sundalo, lahat ng tulong ay kailangang gamitin. Isinuksok niyang muli ang sombrero sa kanyang ulo, kasabay ng pagbabalik ng mga nilalang sa loob nito. Tahimik siyang lumabas ng bookstore. Sa loob ng kanyang isipan, malinaw na ang susunod na yugto, ang araw ng pangangaso ay papalapit na, at wala nang atrasan. Nagsimula ang unang linggo ng pagsasanay. Ginihil ng husto ni Lee Dojan ang sarili sa mga ehersisyo, habang tahimik siyang inoobserbahan ng Diyosa at sinusulat ang bawat detalye ng kanyang progreso. Hingal at pawis ang kapalit ng bawat hakbang pero hindi siya tumigil. Sa loob lamang ng isang linggo, mula sa kaya niyang 50 metro ay nakatakbo na siya ng 3 kilometro. Walang kahirap-hirap ang Diyosa sa pagsabay sa kanya, parang sanay na sanay na. Tuloy lang siya sa pagsusulat habang tumatakbo.
Kahit pagod, napatanong si Dojan kung talagang kailangan bang ulit-ulitin ang pagtakbo araw-araw. Maikli lang ang sagot ng Diyosa, kailangan niyang mang-alap ng sapat na datos batay sa stamina ni Dojan para makagawa ng epektibong plano sa pagsasanay. Pinayuhan siyang magtiwala at magpatuloy. Sa ilalim ng papalubog na araw, tinapos nila ang kanilang arawang pagtakbo. Sa ikalawang linggo, lumipat sila sa gym. Maingat na inihanda ni Dojan ang mga barbell. Huminga siya ng malalim, at kahit nanginginig ang katawan ay sinubukan niyang buhatin ito. Sa sobrang hirap, halos agad niya itong ibinalik sa lupa. Pinuri siya ng Diyosa. Sabi pa nga nito, kailangan na niyang dagdagan ang bigat ng barbell. Pagsapit ng ikatlong linggo, mas matindi pa ang pagsubok. Puro endurance training, halos walang pahinga. Ibinibigay ng Diyosa ang mga tagubilin habang si Dojan ay halos sumuko sa bawat hakbang. Sa huling araw ng linggo, gumagapang na lang siya sa lupa. Kung hindi siya tutulungan ng Diyos sa labanan, tiyak na magkikita na lang sila pagkatapos ng training na ito. Halos narating na niya ang target ng Diyosa. Pagkarating sa dulo, niyakap niya ang poste na tila iyon na lang ang nagbibigay lakas sa kanya. Pero imbes na papuri, sinabi ng Diyosa na mas mabagal pa siya ng 12 minuto kaysa sa kahapon. Idinagdag pa nito na ang susunod nilang puntahan ay ang mainit na bukal ilang kilometro pa ang layo. Hindi pa man tapos ang isa, may kasunod agad. Pero nangako ang Diyosa, kapag narating niya ang hot spring sa loob ng 10 minuto, bibigyan siya ng isang kahilingan. Nabuhay bigla ang kanyang determinasyon. Umaasa, tumayo siyang muli. Tumakbo siya ng buong lakas, tila hinahabol ng sariling pagkatalo. 18 minuto at 25 segundo. Pagbagsak niya, parang nawalan na ng saysay ang lahat. Tahimik na iniabot ng Diyosa ang bote ng tubig. Sa kabila ng hindi pagtupad sa oras, pinuri niya ang pagpupersige ni Dojan. Ayon sa kanya, sapat na ang 3 linggong iyon para makuha ang lahat ng sample na kailangan niya. Iminungkahi niya na simulan nila ang partikular na pagsasanay sa mismong araw na iyon. Habang sinusubukang ibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan, nakinig si Dojan sa paliwanag ng Diyosa. Sabi niya, ang kapangyarihan ng paglikha na gagamitin niya ay nakadepende sa lakas ng kanyang buhay. Nagtanong si Dojan kung ano ang ibig sabihin yon. At sinabi ng Diyosa na sa mundo niya, ang lakas na iyon ay tinatawag na Bek. Pero bago sila magsimula, kailangan munang sukatin ng Diyosa kung gaano karaming Bek ang meron siya sa kasalukuyan. Sinunog niya ang isang anteng-anteng na hawak niya at nagbato ng 1 oras iyon para bumuo ng mahiwagang barrier. Unti-unting lumawak ang barrier at sinaklo ang buong paligid ng mainit na bukal. Sa wakas, maaari na silang magsimula sa training ng Bek. Simula sa sandaling iyon, titigil na si Dojan sa pagiging ordinaryong tao at siya'y magiging isang guardian of souls. Kung gusto niyang mabuhay sa mga susunod na laban, kailangan niyang seryosohin ang bawat turo mula sa puntong ito. Samantala, sa loob ng isang silid-aklatan, isang babae ang sumigaw sa inis. Habang pinapanood ang dalawa sa pamamagitan ng isang screen, nagrereklamo siya na sinira ni Dojan ang mga plano niya kasama si Chasa. Mukhang si Chasa ang pangalan ng Diyosa, at halatang gusto ng babaeng ito si Chasa ng sobra. Patuloy siyang nagbubunganga tungkol sa kung gaano kabilas ang pag-unlad ni Dojan sa training, at kung gaano siya naiirita tuwing makikita iyon. Tumalikod si Chasa at tumingin sa screen patungo sa direksyon ng babae. Sinabi niya, "Serang, simulan mo na ang pagsukat ng Bek ni Dojan." Habang isinasagawa ang pagsukat, patuloy pa rin si Serang sa pagdadrama sa isip niya tungkol sa ating bida. Lumuhad si Dojan sa harap ni Chasa, tulad ng ginawa niya noon. Inutusan siya ni Chasa na, gaya ng ginawa niya sa baril, gusto naman niyang lumikha ngayon ng isang maliit na metalikong kubo. Naalala ni Dojan ang pakiramdam niya noong araw na iyon at sinubukang buuin ang isang kubo. "Panatlihin mo ang laki, pero subukan mong dagdagan ang bigat," sabi ni Chasa. Dahan-daang lumubog ang kubo sa lupa habang bumibigat ito. Inutusan siya ni Chasa na ipagpatuloy ang pagpapabigat hanggang sabihin niyang huminto. Isang palakpak ang narinig. Tumawag si Chasa kay Serang at hiningan ito ng measurement data. Mula sa isang magic circle, lumabas ang isang bowl ang hugis kuting. Lumutang ito papunta kay Dojan, na patuloy pa ring nakaluhod, at ikinabit sa kanya gamit ang isang manenipis na sinulid. Nagtanong si Dojan, "Ano to?" "Paraan lang ito para masukat ang Bek." "Wala kang dapat ikabahala," sagot ni Chasa. May lumabas na numero sa screen ng panel ni Serang. "Lagpas 70, sabi niya. "Dahil ang average ay nasa 100, pwede na nating tapusin ang pagsukat dito."
Ngunit hindi pumayag si Chasa. Sabi niya, tiyak na kayang lampasan pa ni Lee Dojan ang numerong iyon. Inutusan niya si Serang na abisuhan siya kapag malapit na ito sa 180. Gulat si Serang sa hinihingi ni Chasa. Samantala, nananatiling nakatutok si Lee Dojan sa pagpapabigat ng kubo. Tinanong siya ni Chasa kung nakararamdam ba siya ng pagod o kakaibang pakiramdam. Normal lang. Wala naman kakaiba, sagot niya. Seryosong tugon ni Chasa, hindi makapipinsala sa katawan ng eksperimento na to. Nakahinga ng maluwag si Lee Dojan. Dahil nga ginagamit niya ang lakas ng buhay niya, akala niya ay hihimatayin siya o kung anuman. Ngunit agad siyang pinagalitan ni Chasa. Kahit walang physical harm, hindi ibig sabihin na ligtas na ito. Sa kabilang banda, sa kanyang opisina, nabigla si Serang sa mga numerong lumalabas sa screen. Karaniwang umaabot lang sa 130 ang mga tao sa BEC, pero si Dojan ay umaabot na ng 153. Balik sa training ground, naalala ni Chasa ang isang mahalagang bagay. Kapag malapit na sa limitasyon ang BEC mo, makakaranas ka ng bahagyang pagdurugo ng ilong. Dapat kabisado mo ang pakiramdam na yun, dahil sa aktwal na laban, iyon lang ang babala na malapit nang maubos ang BEC mo. Nagtanong si Dojan, anong mangyayari kung ipagpatuloy ko pa rin ang paggamit ng BEC? Paliwanag ni Chasa, kapag lumampas ka na sa limit, ang mismong kaluluwa mo na ang ginagamit. Sa bawat unit ng kapangyarihan, mababawasan ang haba ng buhay mo. At dahil walang babala o sakit na mararamdaman, mapapahamak ka ng hindi mo na mamalayan. Iyon ang dahilan kung bakit mapanganib ang paggamit ng BEC, dagdag niya. Napansin ni Chasa ang biglang kilos ni Serang, binalaan niya na si Lee Dojan ay papalapit na ito sa 170. Unti-unti niyang binibigkas ang bawat pagtaas, hanggang sa marating ni Lee Dojan ang antas na 200. Tulad ng sinabi ni Chasa, nagsimulang demogo ang ilong ni Dojan. Lumapit si Chasa sa kanyang tainga at mahina niyang binulong, pwede ka nang tumigil. Para bang nahugot si Dojan mula sa malalim na konsentrasyon. Dahan-dahang naglaho ang mahika sa paligid. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kasiyahan, lalong-lalo na sa mga papuring banibitawan ng Diyosa. Mas lalo siyang pinuri ni Chasa, sabay paalala na kailangang tandaan ni Dojan ang pakiramdam na iyon, dahil iyon lang ang babala niya sa gitna ng isang tunay na laban. Iniabot niya ang kanyang panyo para panasan ang ilong ng binata. Hindi na siya makapaniwala sa kasiyahang nararamdaman. Tinawag ni Chasa si Serang at hiningi ang pinal na resulta ng pagsukat. Hindi pa rin makapaniwala si Serang sa nakikita sa screen, isang halos imposibleng bilang. Kung sino man ang lalaking ito na natagpuan ni Chasa, tiyak na hindi siya ordinaryo. Binanggit niya ang numero kay Chasa at tinanong kung paano niya nalaman na magiging labis-labis ang BEC ni Lee Dojan. Isang ngiti lang ang isinagot ng Diyosa, saka nagsimulang ipaliwanag. May mataas na BEC si Lee Dojan dahil nagmana siya ng isang tinatawag na Yuji. Napatingin sa kanya si Dojan, litong-lito. Tinanong siya ni Chasa kung noong araw na namatay ang kanyang mga magulang, may ipinagbilin ba sa kanya ang isa sa kanila. Bigla siyang napaisip. Naalala niya, noong araw ng aksidente, hiniling ng kanyang ama na alagaan ang kanyang kapatid na babae. Ikinwento niya ito kay Chasa, bahagyang nalulunod sa nakaraan. Paliwanag ng Diyosa, kapag ang isang taong nasa bingit ng kamatayan ay gumawa ng taimtim at desperadong hiling, at ang taong hiningan ay buong puso itong tinanggap, ang BEC ng taong iyon ay naipapasa, isang mana. At ang tawag doon ay Yuji. Inabot ni Lee Dojan ang kubo na nilikha niya. Ang kapangyarihang iyon, ay ang BEC na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumuhod si Chasa sa kanyang harapan. Ang pangangalaga sa inherited BEC ay hindi basta-basta. Ang resulta ng pagsubok ay patunay ng kanyang katapatan sa pangakong iyon. Sigurado akong nagtitiwala sa iyo ang mga magulang mo, sabi ng Diyosa. Gulat sa kanyang kagandahan, at sa lalim ng kanyang sinabi, biglang tumayo si Lee Dojan. Kailangan niyang kumalma. Ayaw niyang makita ni Chasa na umiiyak siya. Pumuno siya ng malamig na tubig sa isang lalagyan at ibinuhos ito sa sarili. Nabigla si Chasa at hindi maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Ngayon ay basang-basa at nanginginig sa lamig si Dojan. Lumapit siya sa Diyosa at humingi ng paumanhin sa ginawa. Ngumiti si Chasa, tila natuwa pa sa kanyang pagiging awkward. Tapos na ang training ngayon, Anya. Pwede ka nang umuwi at magpahinga. Pero ayusin mo muna yung magamong mata. Habang unti-unting lumulubog ang araw, sabay silang umuwi. Pagsapit ng umaga, nagsimulang umawit ang mga ibon habang naghahanda si Lee Dojan na umalis. Sa kusina, inililigpit naman ni Yijin ang mga pinagkainan.
Napansin niya ang suot ng kanyang kapatid at nagtanong kung saan ito pupunta. Nang malaman niyang papunta ito sa gym, tila nagulat siya. Sinabi ni Dojan na may kinalaman sa kanyang bagong trabaho ang pagpapalakas ng katawan, ngunit pinawi niya ang pag-aalala ng kapatid sa pagsasabing ligtas ang trabaho at wala itong dapat ipag-alala. Nagpaalaman ang magkapatid. Habang naiwan sa kusina, kitang-kita kay Eugene ang pag-aalala para sa kanyang kuya. Habang naglalakad si Lee Dojan papunta sa training grounds, bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Chasa noong nakaraang araw. Naalala niya ang sinabi ni Chasa tungkol sa mga kahilingang ibinubulong ng isang taong mamamatay na, at kung paanong ang pagtanggap sa kahilingang iyon ay naglilipat ng kanilang bek. Simula nang marinig niya ito, hindi na niya muling naramdaman ang pag-iisa. Alam niyang nasa kanya ang bek ng kanyang mga magulang, at taglay niya ngayon ang bigat ng kanilang tiwala. Sa training grounds, nagtipon-tipon ang mga drone upang bumuo ng isang barrier na may lawak na 500 metro. Layunin nitong tiyaking walang karaniwang tao ang makakapasok sa lugar ng pagsasanay. Isa sa mga drone ang lumapit at nagsimulang scan si Dojan, na tahimik lamang na nakatingin dito habang sinusuri. Mula sa command tower, narinig niya ang boses ni Serang na inutusan siyang manatiling nakatayo para matapos ang pagsusuri. Nakilala niya ang tinig ngunit hindi pa rin niya matukoy kung saan niya ito narinig noon. Lumitaw si Chasa na suot ang kakaibang kasuotan at may bagong ayos ng buhok, isang anyong hindi karaniwan sa kanya. Halatang handa na siyang simulan agad ang pagsasanay. Sa kabila ng tapang na ipinakita niya noon, kabado pa rin si Lee Dojan. Bagaman nakalaban na niya ang isang lobo, aminado siyang wala siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Ngunit agad siyang pinakalma ni Chasa, hindi pa raw siya isasabak sa tunay na laban sa ngayon. Ngayong araw, kakaharapin ni Lee Dojan ang isang maliit na nilalang. Pagkakita pa lang niya rito, agad niyang naalala ang kuting mula sa araw na nagsimula ang lahat. Kinumpirma ni Chasa na nagkita na nga sila noon. Ang pangalan ng kuting ay Damsel Pio, at sa ilalim ng mundo, ito ang espiritong responsable sa pagpapalabas ng katotohanan mula sa mga kriminal na pilit itinatago ang kanilang tunay na hangarin. Kapag kinagat ka ni Damsel Pio, kusang lumalabas ang totoo sa bibig mo, kahit ayaw mo. Hindi makapaniwala si Lee Dojan kung paanong ang isang kaakit-akit na kuting ay maaaring manakit. Ipinaliwanag ni Chasa na hindi nito kayang manakit ng ordinaryong tao, gayon din ang mga Diyos, demonyo at maging mga mapdagi. Normal na nagsisilbing protektibong harang ang bek ng isang tao, pero may mga pagbubukod. Sa kasalukuyan, nabago na ang bek ni Lee Dojan kaya't kailangan na niyang mag-ingat, dahil kahit ang kagat ng kuting ay pwedeng mag-activate ng kapangyarihan nito. Habang nagpapaliwanag si Chasa tungkol sa pagbabagong iyon, na-distract si Lee Dojan at bigla siyang kinagat ng kuting. Napatalon siya sa sakit, at agad na na-activate ang kapangyarihan ng espiritu. Walang prenong lumabas sa bibig niya ang katotohanang lagi raw napapatingin ang mga mata niya sa mga binti ni Chasa dahil mahina siya sa mga nakapantyhose. Halos mabigla si Serang sa narinig at sinimulan siyang sermonan sa pamamagitan ng drone. Nainis si Lee Dojan kay Damsel Pio at inalis ang daliri sa bibig nito. Nag-away silang dalawa sa inis. Tinanong ni Chasa, tila nagtataka, kung totoo ngang may kahinaan siya sa pantyhose. Nagkunwari siyang wala siyang maalala at nagtanong kung kailan pa napag-usapan iyon. Sinagot siya ni Serang na mas mabuti pang magkunwaring nakalimot na lang siya. Bumaling si Serang kay Damsel Pio at inutusang kagatin siya muli, hanggang sa magmarka ng mga kagat ang buong katawan niya. Tumutok ang kuting, at habang umaasa ang lahat na baka biro lang ang sinabi ni Serang, naghanda na ang espiritu. Ipinahayag ni Chasa na ito ang pagsasanay nila ngayong araw bilang paghahanda sa tunay na labanan. Ang mga mapdagi ay karaniwang umaatake sa anyong tao sa halip na sa anyong halimaw. Kaya't sisimulan muna nila kay Damsel Pio, na hindi gaanong mapanganib. Nagtinginan sila ni Lee Dojan, parang sa isang western na duelo, at sabay na sumugod sa isa't isa. Habang papalapit sa kuting, sumigaw si Lee Dojan na pusa lang naman ito. Ngunit sa huli, natapos siyang puno ng kalmot at kagat sa katawan. Pinagalitan sila ni Chasa dahil hindi pa siya tapos magpaliwanag. Samantala, humahalaklak si Serang sa kalagayan ni Lee Dojan, sinabing masyado itong atat. Pinayapa ni Chasa si Damsel Pio sa kanyang mga bisig at sinabing hindi pa sanay si Lee Dojan sa pakikipaglaban, kaya't dapat ay dahan-dahanin siya ng kuting. Ibinaba ni Chasa si Damsel Pio sa lupa at sinimulan ang paghahanda para sa laban. Muli niyang ipinaliwanag kung paano gumagana ang barrier. Sa isang kaltak ng kanyang mga daliri, binago niya ang setting ng barrier patungong combat mode. Sa mode na ito, pwede silang maglaban ng walang iniintinding pinsala,
dahil tanging mga projected bodies lang nila ang tumatanggap ng tama. Kapag natapos na ang laban, babalik sa normal ang kanilang totoong katawan, walang galos o sugat. Huminga ng malalim si Lee Do-jun, sinusubukang kalmayan ang sarili habang nag-iisip ng estratehiya. Para sa kalaban na pusa, may isang bagay lang na naisip niyang posibleng gumana, ang larwang daga, gaya ng ginagamit sa mga kuting. Nang makita iyon, kumislap ang mga mata ni Damsel Pio sa tuwa. Nagbabala si Serang mula sa command tower, pero huli na ang lahat. Natano na ng kuting ang laruan. Hindi makapaniwala si Lee Do-jun sa bilis ng kuting, parang biglang nawala at lumitaw sa harap niya. Ipinaliwanag ni Serang na kapag nakakita ng ganoong laruan si Damsel Pio, agad na naa-activate ang kanyang hunting instincts. At kapag napunta na siya sa wild mode, wala nang makakopihil sa kanya. Agad sumugod si Damsel Pio, puno ng enerhiya at kagutuman sa laban. Natarante si Lee Do-jun, iniisip kung pusa pa ba ito o isang demonyong may katawan ng alagang hayop. Bitbit ang sirang laruan, tinapon niya ito sa gilid at nagpasya na lang tumakbo ng mabilis. Sa tabi ng barrier, nagtatawanan sina Serang at Chasa habang pinapanood ang komikal na eksenang parang eksena sa karton. Pero si Lee Do-jun ay seryoso, tumatakbo na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Maya-maya, isang boses ang lumabas mula sa drone, si Chasa. Sinabi nito na mukhang nagbunga ang mga linggo ng pagsasanay dahil kaya na niyang tumakbo sa maximum capacity ng mas matagal. Habang tumatakbo pa rin, sumigaw si Lee Do-jun, tinanong kung paano niya matatalo ang isang kuting, lalong na't wala siyang hawak na kahit anong armas. Mula sa drone, nagsimulang muli si Chasa sa pagpapaliwanag. Sa combat mode ng deck, may tatlong pangunahing attribute, will, determination, at divinity. Upang magamit ng maayos ang deck, kailangan niyang pumili ng isa sa tatlong katangiang iyon, at magpakita ng lakas batay sa kanyang piniling landas. Naabutan na siya ng kuting. Wala nang oras para mag-isip, oras na para kumilos. Sa araw na ito, susubukan ni Lee Do-jun gamitin ang unang katangian, ang will. Ipinaliwanag ni Chasa na kung magagamit niya ito kahit sandali lang, makakamit niya ang lakas ng isang mop doggy. Kasama rito ang bilis, liksi, at reflex na katumbas ng kalaban. Ngunit nang tanungin niya kung kaya na ba niyang gamitin ito ngayon, simple lang ang sagot ni Chasa, hindi pa. Nainis at natarante si Lee Do-jun. Hindi niya na kailangan ng paliwanag, ang kailangan niya ay mabuhay. Nakiusap siyang sabihin na lang kung paano niya matatalo ang kuting. Bigla namang lumalim ang miyaw ng pusa, at isang biglaang sinag ang pinakawalan mula sa bibig nito. Halos hindi niya naiwasan. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Nagpaputok ng laser ang kuting. Kalma lang si Chasa habang ipinaliwanag na si Damsel Pio ay hindi basta-bastang kuting, isa itong espiritong manghuhuli ng mga demonyo, syempre, may kakayahan itong ganoon. Dagdag pa niya, kung magagamit ni Lee Do-jun ang ikalawang katangian, ang determination, makakagamit din siya ng laser, pati na rin ng apoy, at kahit telekinesis. Nagpakitang gilas si Damsel Pio. Naglabas ito ng maliit na apoy patungo sa putik. Ang tubig sa damuhan ay naglaho sa isang iglap. Halos matawa-iyak si Lee Do-jun sa takot. Ang katangiang ito rin daw ay nangangailangan ng taon ng pagsasanay. Lugmok na si Lee Do-jun. Nakiusap siya ulit na i-book na lang lahat ng teorya para sa ibang araw. Habang si Damsel Pio ay naghahanda na naman ng panibagong atake, sa wakas sinabi ni Chasa na may isa pang katangian na kaya niyang gamitin ngayon na. Takot na si Lee Do-jun at nakiusap na sabihin na agad. Ang katangian na iyon, ay ang divinity. Sinimulan pa sana ni Chasa ang paliwanag kung gaano ito kahalaga, pero umiiyak na si Lee Do-jun, na mamalimos ng aktwal na tulong, wala nang paliwanag muna, gusto na lang niyang malaman paano. Nahaharap si Lee Do-jun sa isang maselan at nakakakilabot na sitwasyon, isang kuting na naglalabas ng apoy ang nasa harapan niya. Mula sa drone, ipinaliwanag ni Chasa na ang ikatlong katangian ay ang kakayahang mag-materialize ng mga bagay gamit ang deck, tulad ng ginawa niya noon laban sa lobo. Ito ay kakayahang naipakita na niya dati. Ang katangiang divinity ang pinakamadalas gamitin ng mga soul guardian para lumikha ng mga sandatang kayang makapinsala sa mga mop doggy. Samantalang naghahanda si Damsel Pio, bumuo ito ng isang magic circle. Sa kabilang banda, nanatiling alerto si Lee Do-jun. Mula sa magic circle, lumitaw ang isang higanting paa ng pusa. Natarante siya at agad na nagtanong kung ligtas pa ba talaga ito. Pinakalma siya ni Chasa, ipinaalala na ang pinsalang tinatamo sa loob ng barrier ay hindi tumatama sa tunay na katawan,
at pag natapos ang labanan, babalik sa normal ang lahat. Pero may isa pang detalye, hindi nawawala ang sakit. Hindi pa man siya nakaka-react, damapo na sa kanya ang malakas na atake ni Damsel Pio, at napalipad siya palayo. Wala man siyang pisikal na pinsala, ang sakit ay totoong-totoo, gaya ng babala ni Chasa. Narinig niya ang muling miyaw ng pag-atake mula sa Kuting, isa na namang atake ang paparating. Alam ni Lee Dojan na hindi siya pwedeng tumakbo habang buhay. Kailangan niyang lumaban. Sa wakas, bumuo siya ng Iron Shield, at tumalbog mula rito ang atake ni Damsel Pio. Malakas ang impact, pero kinaya niya. Lumapit ang isa sa mga drone. Aminado si Serang na hindi naging masama ang ginawa niya. Nagsimula siyang mag-imagine ng mas functional na paraan para gamitin ang shield. Ngayon, ang depensa ay hindi na problema. Nag-focus siya, at nagsimulang mag-materialize ng iba pang mga bagay. Panahon na para lumaban pabalik. Habang pinagmamasdan ni Chasa at Serang ang labanan, tinanong ni Serang kung anong klaseng reaksyon ang maaaring lumabas mula sa kombinasyon ng sandata at shield. Sa totoo lang, ang pag-abot ni Lee Dojan sa ideyang iyon mag-isa ay naging dahilan na para masabing sulit ang training. Ngunit nananatili ang pagdududa ni Serang sa kakayahan niya. Ipinaliwanag ni Chasa na lahat ng naunang Soul Guardians ay nagawa lamang mag-materialize ng mga simpleng armas gaya ng espada o sibat. Ngunit si Lee Dojan ay nakakalikha ng mas komplikadong mga sandata. Ang mga teknik na normal ay inaabot ng oras para matutunan, sa kanya ay unang subok pa lang. Napakabilis ng Kuting, hindi man lang siya makalusot ng isang tama. Inaasahan na niyang mahihirapan siya, pero ang hindi makalapat ng kahit isang tama ay nakakainis pa rin. Muling bumuo si Damsel Pio ng higanteng paa, at muling binagsakan siya. Kahit may shield pa siya, napaatras siya sa lakas ng impact. Nabasag ang kanyang kalasag, at bumagsak siyang muli sa lupa. Gaya ng inaasahan, hindi sapat ang pagkakaroon lang ng baril. Hingal na hingal si Lee Dojan sa pagod, habang si Damsel Pio ay tumalon sa ibabaw ng kanyang baril, para hamanin siyang bawiin ito. Hindi siya kumilos agad. Sa halip, nagsimula siyang mag-focus. Iniisip kung paano makakaganti. Habang lumalaki ang tensyon, isang matinding aura ang namagitan sa kanilang dalawa. Binitiwan ng Kuting ang baril at muling sumugod sa kanya, handang umatake muli habang siya'y nagko-concentrate pa lang. Pero sa pagkakataong ito, may plano si Lee Dojan. Gamit ang deck, nag-conjure siya ng isang malakas na talon ng tubig. Bumuhos ang tubig ng sobrang lakas at binasa ng todo ang Kuting. Tulad ng inaasahan, natarante si Damsel Pio. Nahulog ito sa agos ng tubig at tuluyang natangay. Walang laban, ganap na natalo ang Kuting. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, bumuo siya ng isang kulungang bakal at ikinulong ang basang-basang pusa sa loob nito. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti siya't nagdiwang, habang si Damsel Pio ay nabibingi pa sa tunog ng tubig sa kanyang paligid. Nanlaki ang mata ni Serang sa hindi inaasahang tagumpay. Paano niya nagawang bumuo ng tubig? Ang ganitong klaseng malawak at walang pormang material ay karaniwang nangangailangan ng matagal na pagsasanay. Ipinaliwanag ni Chasa na maaaring dahil ito sa malawak na bek na nasa loob ni Lee Dojan. Dahil dito, ang kanyang kakayahan sa paglikha ay lumalampas sa normal na limitasyon, lalo na sa saklaw ng banal na katangian. Matapos ang labanan, umupo silang tatlo sa isang bench, nagpapahinga mula sa matinding training. Tagumpay ang resulta ng kanilang sesyon. Hindi inaasahan ni Chasa na matatalo ni Lee Dojan si Damsel Pio sa ganoong kababawan. Sinabi niyang bihira raw ang posang mahilig sa tubig, 3 henerasyon daw ang kailangang hintayin bago makatagpo ng isa. Napakamot na lang sa batok si Lee, medyo nahiya. Anuman ang pagiging espesyal ng Kuting, hindi pa rin ito matatakasan ang kalikasan nito. Bagaman maaga pa, itinigil na ni Chasa ang training para sa araw na iyon. Binigyan niya si Lee Dojan ng takdang aralin para sa susunod na 3 araw. Inabot niya rito ang isang aklat. Habang inaabot ito, sinabi niyang gusto niyang pag-aralan ni Lee Dojan ang estruktura ng mga armas para mas madali niya itong mamaterialize. Binuksan niya ang libro, maayos, detalyado, at malinaw ang lahat. Bilang pagtatapos, ipinaliwanag ni Chasa na ang deck na ginamit niya sa buong araw ay tuluyang marirecover pagkatapos ng isang araw na pahinga. Napatawa si Lee, parang video game lang ang lahat ng ito. Ngunit bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, sinabi niya kay Lee Dojan na may isang tao na ang deck ay nanganganib ng masira. Inutusan niya si Serang na i-play ang video ng taong tinutukoy. Lumabas sa drone ang larawan ng isang babae,
at isang tinig ang nagsabing isang pagkakamali na lang ang kailangan para maging target siya ng mga mopdoggy. Napatingin si Lee Dojun kay Chasa. Anong ibig sabihin yan? Tanong niya. Sumagot si Chasa. Malapit na tayong sumabak sa totoong labanan. Sa isang mataas na gusali sa downtown, abalang nagbabasa si Jojun ng mga litrato ng ilang trainee. Isa-isa niyang sinuri ang bawat mukha, ngunit kapansin-pansin ang pagkadismaya sa kanyang ekspresyon. Para sa kanya, wala ni isa mang tumugma sa kanyang inaasahan. Sa halip, pinili niya ang dalawa na sa tingin niya'y sapat na ang itsura para sa kanyang layunin. Agad siyang tumawag kay Manager Kim para ipatawag ang boys number 3 at 8 sa club mamayang gabi. Ngunit nang sabihing may debo ang mga ito kinabukasan, lalo lang siyang nainis. Nang hindi pumayag ang manager, nagbanta si Jojun. Ang kanyang departamento ang may kontrol sa show, kaya kung gugustuhin niya, madali niyang maimpluwensyahan ang tagumpay ng debo. Sa huli, binaba niya ang telepono ng may inis, mainit ang ulo. Sa kanyang tingin, puro hadlang at abala ang mga tao sa paligid niya. Tumayo siya, kinuha ang handbag, at agad iniutos sa sekretarya na ipatawag ang sasakyan. Sinilip niya ang laman ng kanyang bag. Nakangiti siyang nasiyahan nang makita ang droga na sapat para sa isang gabi ng luho at aliw. Isang nilalang ang tahimik na nagmamasid. Isang mopdoggy, isang tagagutom ng deck, ang nakatayo sa dilim. Tahimik niyang pinagmasdan si Jojun mula sa kalayuan, at mababanaag sa kanyang aura na halos ubos na ang enerhiya nito. Sa pagtansya ng mopdoggy, bago pa sumikat ang araw, tuluyan nang mawawala ang bek ng babae. Hindi siya ang uri ng biktima na gustuhin ng mokdushi, ngunit dahil sa dami ng kasalanan ng babae, wala na siyang ibang nararapat kundi ang kainin. Ang desisyon ay pinal. Sa gabing ito, si Jojun ang magiging susunod na biktima. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.